Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit magsisisi ka kung hindi mo na-stock sa XRP ngayon habang papalapit po ang tinatawag ng ilan na $20 trillion wave. Ang balitang ito ay galing po sa mga pundit o mga analyst na malalim ang insight sa blockchain at saka institutional finance. Kaya wag po nating baliwalain ang malaking oportunidad na ito at ang impact po nito sa market ay maaring historic. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa US economic shift. Yan, sa kasalukuyan po ay dumarami ang mga analyst na naniniwala na ang United States ay naghahanda sa isang malaking economic transformation. Nakikita po nila ang pagtaas ng investment, agresibong industrial policies, at mabilis po na technological expansion. Para po sa atin, ang ganitong pagbabago ay hindi lamang po simpleng balita. Ito po ay maaring magbago ng financial infrastructure ng bansa. Ang mga pundit ay nagtataka na sa ganitong scale ng pagbabago kung saan ay magtutulak po sa mas mataas na interest sa blockchain solutions na gawa para sa institutional use. Ibig pong sabihin, hindi lang ito para sa mga retail traders o mga small investors. Para rin ito sa mga malalaking players na kayang magpagalaw ng milyong-milyong dolyar. Ngayon ay bakit may bold warning si ex-finance bull? Sa gitna ng environment na ito, naglabas po ng matapang na babala si ex-finance bull sa mga investors. Ayon po sa kanya, may paparating daw na $20 trillion surge sa economic inflows. Ikinonek po niya ito sa mga tariff, artificial intelligence, at saka renewed domestic manufacturing. Ang kanyang claim ay nakabase po sa public statements ni Pangulong Donald Trump na paulit-ulit na nag-project ng malaking capital returns sa US. Para po sa atin, ito po ay signal na ang pera ay kailangan po ng bagong financial rails na mabilis, compliant at saka scalable. Kapag nangyari po ito, ang XRP Ledger ay maaari pong maging pangunahing platform na kayang i-handle ang ganitong scale ng capital flow. Ngayon ay bakit po bumabalik sa spotlight ang XRP Ledger? Ayon po sa analysis ni ex-finance bull, ang XRP Ledger ay may kakayahan na wala ang mga older systems. Kaya kayang i-process po ng XRPL ang transactions sa loob lamang ng segundo at kaya pong hawakan nito ang high volume activity sa minimal cost lamang. Bukod po dito, sinusuportahan nito ang tokenization, stable coins, at regulated financial applications. Para po sa mga institutions, mahalaga ito dahil kailangan po nila ng system na secure at mabilis sa pag-transfer ng pera. Habang dumarami po ang adoption, malinaw po ang purpose-built ng XRPL para sa malalaking capital flows. Paano naman po nakakatulong ang political signals? Mas lalo pong lumalakas ang thesis na ito dahil sa mga recent political developments. Si Pangulong Trump ay nagpakita po ng suporta sa American-led blockchain innovation. Nakipag-meet po siya sa mga leaders ng Ripple, kasama po ang CEO at ang legal team. Kaya para po sa atin, ito po ay hindi po basta-basta encounter. Ang ganito pong meetings ay nagpapahiwatig na nakikita ng administrasyon ang blockchain bilang bahagi ng economic strategy. Habang lumalakas po ang political interest, mas mataas ang posibilidad na mag-adapt ng XRP ang mga institutional
players. Ano naman po ang epekto ng mabilis na regulation? Kasabay po ng political signals, mas mabilis po ang galaw ng US lawmakers sa pag-regulate ng mga digital assets. Parehong chambers ng Congress ay nag-advance po ng bills para sa stablecoins at clarification sa digital asset oversight. Para po sa atin ay magandang balita ito dahil nangangahulugang ito ay magpapakita po ng clearer na rules, mas malinaw na patakaran. At ito rin ay nagbabawas ng risk para sa mga bangko at institutions na mag-evaluate ng blockchain systems. Ang clarity po sa regulation ay napaka-critical para mag-invest ng malaki at hindi po matakot sa legal uncertainty. Ano naman po ang position ni Ripple matapos po ang legal clarity? Yan, matapos po ang matagal na legal na laban, naayos na ang kaso ni Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission. May kasama po itong reduced financial penalty at end of court proceedings. Para sa mga bangko at payment firms, ito po ay malaking signal. Sa wakas, maaari po nilang i-evaluate ang technology ng walang legal uncertainty. Kaya para sa atin, mas malaki po ang chance na magsimulang mag-adapt si XRP sa institutional scale. Paano naman po binuo ang infrastructure para sa institutional finance? Ang Ripple ay nag-expand po ng XRPL para ma-meet ang institutional standards. May mga bagong compliance tools, permissioned features, at improved settlement options. Ang roadmap ay kasama po ang identity credentials, audited tokenization frameworks, at bagong liquidity tools. Ibig pong sabihin nito, shift na mula sa pagbabago po mula sa retail speculation papunta sa regulated financial use cases. Para po sa atin, ito po ay malinaw na sinyales ng XRPL ay handa na para sa malalaking capital flows. Ngayon ay kaya ba ni XRP ang $20 trillion wave? Ang tanong, kaya ba talaga ng XRPL na i-handle ang ganitong kalaking capital flow? Technology-wise, kaya ito. Ang regulatory environment ay mas klaro na at ang political interest ay mas mataas kaysa sa dati. Pero ang adoption ay depende pa rin po sa design ng mga bangko, regulators, at international partners. Sa kabila po nito, ang alignment ng policy, technology at saka institutional demand ay promising. Para po sa atin, dapat po nating isaalang-alang na huwag po tayong mawalan ng pagkakataon sa ganitong setup. Ano naman po ang system na ito para sa hinaharap? Kung papasok nga ang trillions of dollars sa US economy, ang infrastructure na hahawak nito ay dapat modern at saka efficient. Ang XRP ayon po sa advocates ay may qualities na kailangan sa ganitong senaryo. Makikita natin ang isang future o hinarap kung saan ang blockchain ay pundasyon ng financial renewal ng Amerika. Si X-Finance Bull ay naniniwala na malapit na ang future na ito. At ang kanyang simpleng mensahe ay kung hindi mo stock si XRP ngayon or wala kang ipon or holdings kay XRP, posibleng magsisi ka daw ng malaki. At bilang panghuli ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito? Para sa akin, malinaw na si XRP ay nasa critical na punto ngayon. Ang kombinasyon ng technology, regulation at political interest ay hindi po basta-basta. Kung tayo po ay mga traders, holders o long-term investors, ang strategic positioning po ngayon ay maaring magbukas ng malaking opportunity. Ang mensahe po sa atin ay huwag po nating baliwalain sa XRP. Ang market setup, legal clarity at infrastructure upgrades ay nagsasabi
na may paparating po na malalaking galaw. Para sa akin, ito po ay isang wake-up call para sa lahat ng nag-iisip po or may pag-iisip para sa long-term potential ng digital assets. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.